Sir, kahit anong halaga, babayaran ko. Nanginginig ang boses niya habang hawak ang sobre ng medical bills. Magkano? Malamig na tanong ng boss. Hindi man lang tumingin. 10 milyon. Para saan ako? Napangiti ang lalaki. Hindi awa, kundi kalkulasyon. May kapalit ang ganitong pera. Gabi-gabi. Sabi niya sabay lapit. 1 taon. Ikaw sa akin? Trabaho? Oras? Katahimikan. Nanlamig ang babae. Pero ang mas ikinagulat niya, ang tandang nakita niya sa pulso ng boss ay eksaktong marka ng lalaking sumira sa buhay niya noon. Tahimik ang intensive care unit, isang uri ng katahimikang mas mabigat pa sa ingay. Ang tunog ng makina ang tanging humihinga sa loob ng silid. Pantay ngunit babala. Parang paalala na ang bawat segundo ay hiniram lamang. Nakaupo si Leora Sandoval, 28 taong gulang sa gilid ng kama. Maputla ang ilaw, mas maputla ang mukha niya. Hawak niya ang malamig na kamay ng anak. Maliit, payat, puno ng karayom at tubo. Si Noah ay 6 na taong gulang. Nakahiga ng tahimik, may oxygen mask na halos mas malaki pa sa mukha niya. Sa bawat pag-angat ng dibdib nito, kumakapit ang dibdib ni Leora. Anak, pabulong niyang tawag. Parang takot siyang magising ang mundo kung lalakasan pa niya ang boses. Andito lang si Mama. Hindi gumalaw si Noah, pero bahagyang kumurap ang mga mata. Isang munting reaksyon na parang gantimpala sa ilang gabing walang tulog ni Leora. Pinisil niya ang kamay ng bata. Umaasang mararamdaman nito ang init na matagal nang nauubos sa loob ng silid na iyon. Sa monitor sa gilid ng kama, malinaw ang numero. Hindi ito naiintindihan ni Leora ng buo, pero sapat ang itsura ng mga graph para malaman niyang hindi maganda. Mula nang ipinanganak si Noah, lagi nang may kasamang takot ang bawat araw. Congenital heart failure. 2 salitang naging sentensya sa buhay nilang mag-ina. Lumapit ang doktor, isang lalaking nasa late 40s, may mata ng sanay sa masamang balita. May hawak siyang chart, at bago pa siya magsalita, alam na ni Leora ang lalabas sa bibig nito. Ganoon na palagi. Miss Sandoval, maingat na umpisa ng doktor na mabagal, parang hinihiwa ang hangin. Ginawa na natin lahat ng kaya ng maintenance medications. Napapikit si Leora. Hindi niya kailangang marinig ang kasunod para maramdaman ang bigat. Hindi na sapat ang gamot. Pagpapatuloy pa ng doktor. Kailangan na nating simulan ang proseso para sa transplant. Parang may bumagsak na pader sa loob ng dibdib ni Leora. Transplant. Ibig sabihin, oras, dugo, paghihintay at pera. Maraming pera. Doc, nanginginig ang boses niya. May pag-asa pa po ba? Tumango ang doktor. Pero hindi iyon ang klaseng tango na nagbibigay ng kapanatagan. May pag-asa, pero kailangan nating kumilos agad. Bawat araw na lumilipas, lumalaki ang risk. Tahimik ang silid. Sa labas may dumaan na nurse. May umiyak na kamag-anak sa kabilang kwarto. Pero para kay Leora, parang sila lang ng anak niya ang natira sa mundo. Magkano po? Tanong niya ng diretso at walang paligoy-ligoy. Natutunan niya nang huwag magpaikot-ikot kapag buhay na ang nakataya. Nagpalitan ng tingin ng doktor at nurse. 1 segundo lang, pero sapat para durugin ang huling peraso ng pag-asa sa dibdib ni Leora. Sa initial phase pa lang, sabi ng doktor, aabot na tayo sa hindi bababa sa 12 milyon.
Hindi nakasagot si Leora. Tumawa sana siya, pero walang lumabas. 12 milyon. Isang halagang parang ibang planeta. Sa kanya, ang milyon ay numero lang sa balita, hindi sa totoong buhay. Lumabas ang doktor, iniwan siya nakaupo sa gilid ng kama. Unti-unting bumabagsak ang balikat ni Leora. Napatong ang noon niya sa kama, malapit sa kamay ng anak. Sorry, pabulong niyang sabi. Sorry anak, kasalanan ko to. Single mother, 2 salitang naging identidad niya mula nang ipinanganak si Noah. Walang ama ang bata, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil wala na siyang mahanap na babalikan. Isang gabi, isang pagkakamali, isang alaala na pilit niyang binura para mabuhay. Mula noon, siya na lang mag-isa. Naubos ang ipon sa check-ups, gamot, ospital. Naibenta ang alahas ng ina, ang lumang sasakyan pati ang huling alaala ng normal na buhay. Nalubog siya sa utang, kaibigan, lending, bangko, lahat. At ngayon, wala na siyang matakbuhan. Tumunog ang cellphone niya. Napatingin siya at parang takot sa balita. Isang missed call mula sa bangko. Sinilent niya na parang ang pagpatay sa tunog ay makakapatay rin sa problema. Hinaplos niya ang buhok ni Noah. Magiging okay ka, sabi niya. Kahit hindi niya na alam kung kanino niya sinasabi. Sa anak ba niya o sa sarili niya? Maya-maya tumunog ulit ang cellphone. Isang tawag. Unknown number. Nag-alinlangan siya. Baka isa na namang kolektor. Baka ospital. Sa huli, sinagot niya. Hello? Mahinang sabi niya. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Bago nagsalita ang isang pamilyar, ngunit matagal na ang nawalang boses. Leora, parang huminto ang oras. Bumalik ang mga alaala. Opisina, late nights, papeles, utos. Isang mundo na iniwan niya para maging ina. Bumalik ka rito, sabi ng lalaki sa kabilang linya na malamig ngunit diretso. May trabaho akong iaalok. Nanlaki ang mga mata ni Leora. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Don Vicente. Pulong niya na halos hindi marinig. Hindi na siya tinanong kung kamusta. Hindi na rin pinaliwanag kung bakit ngayon. Isang utos lang, gaya ng dati. Napatingin si Leora kay Noah, sa mga tubo, sa mga makina, sa buhay na nakabitin sa bawat segundo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may pinto na muling bumukas. Hindi niya alam kung patungo yon sa kaligtasan o kapahamakan. Pero para sa isang ina na ubos na ang pagpipilian, sapat na ang isang pagkakataon. At sa gabing iyon, sa pagitan ng beep ng makina at ng tawag ng isang lalaking mula sa nakaraan, nagsimulang gumalaw ang lihim na magbabago sa buhay nilang mag-ina. Magpakailanman. Maagang maaga pa lang, nasa labas na ng gusali si Leora. Nakatingala siya sa salaming harapan ng opisina na minsang naging pangalawang tahanan niya. Malinis, tahimik at puno ng alaala. Dito siya unang natutong maging profesional. Dito rin siya huling umalis, dala ang liham na pagbubuntis at takot sa hinaharap. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Miss Sandoval? Bati ng guard, bahagyang nagulat. Matagal na po kayo hindi nakikita ah. Ngumiti si Leora, pilit. May appointment po ako kay Don Vicente. Hindi na siya pinaghintay. Ilang minuto lang, nasa loob na siya ng opisina. Maluwag, tahimik, may amoy ng kahoy at lumang kapangyarihan. Nakatayo si Don Vicente Montoya sa may bintana. Nakatalikod at tila pinagmamasdan ng lungsod na minsang pinamunuan niya. Leora, sabi nito nang hindi pa lumilingon. Alam kong darating ka. Hindi alam ni Leora kung papaanong sasagot. Salamat po sa pagtawag, sir. Humarap sa kanya ang dating gobernador. Matanda na,
Pero matalim pa rin ang mga mata. Pareho pa rin ang tindig. Tuwid, kontrolado, sanay magdesisyon para sa iba. Maupo ka. Utos na to. Umupo si Leora sa siliyang dati araw-araw niyang inupuan. Biglang bumalik ang mga eksenang akala niya ay tuluyan ng nakabaon. Mga memo, tawag, krisis na kailangang ayusin. Hindi niya akalaing babalik siya rito sa ganitong sitwasyon. Balita ako, sabi ni Don Vicente ng diretso. May pinagdadaanan ka. Nanlalamig ang palad ni Leora. Ang anak ko po, sir. May sakit. Tumango si Don Vicente. Parang alam na niya ang lahat. Kaya ka nandito. May inilapag na folder ang lalaki sa mesa. Dahan-dahan binuksan niya ni Leora, pero hindi agad tumingin sa laman. Babalik ang bunsong anak ko. Pagpapatuloy ni Don Vicente. Si Sebastian. Napatigil ang paghinga ni Leora. Alam niya ang pangalang iyon. Kahit wala siya sa balita, narinig niya sa usap-usapan. Galing abroad. Dagdag pa ng dating gobernador. At tatakbo siyang mayor. Napatingin si Leora sa kanya. Mayor po? Oo. Sagot nito na walang bahid ng pag-aalanlangan. At kailangan niya ng tao. Hindi lang basta sekretarya, kundi isang taong marunong mag-isip, umunawa, at maglinis ng kalat. Kusang bumukas ang folder. Sa loob ay may larawan. Isang lalaking gwapo, kumpiyansa, palaging may kasamang babae. May headline sa ilalim. Montoya heir in another scandal. Reputasyon niya, sabi ni Don Vicente na halos walang emosyon. Playboy, mayabang, sanay na binibigyan ng lahat. Napakunot ang noon ni Leora. At bakit po ako, sir? Dahil kilala kita. Sagot nito agad. Ikaw ang pinakamaaasahan kong naging assistant. Hindi ka natitinag, hindi ka nagpapadala sa emosyon. Natahimik si Leora. Kung alam lang ng lalaking ito ang totoo, na halos gabi-gabi umiiyak siya sa ospital. Gusto kitang gawing campaign coordinator at personal secretary ni Sebastian. Diretsong sabi ni Don Vicente. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Leora. Sir, hindi po yata ako ang tamang tao. Ayoko hong masangkot sa politika. At higit sa lahat, huminto siya at nilunok ng buo ang lalamunan. May anak po ako may sakit. Tumango si Don Vicente, tila inaasahan ang sagot. Kaya nga ikaw ang kailangan ko. Tumayo si Leora. Pasensya na po, pero hindi ko po kaya. Hindi ko po pwedeng ipagsapalaran ng oras ko. Kailangan ako ng anak ko. Tahimik ang opisina. Ilang segundo, walang nagsalita. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo si Don Vicente. Alam mo, sabi nito na mababang boses, hindi kita tinawag para pilitin ka. Tinawag kita para bigyan ka ng opsyon. Lumakad ito palapit sa mesa at binuksan ang isa pang folder. Inilapag niya iyon sa harap ni Leora. Triple ang sahod. Napatigil si Leora. At may medical allowance. Dagdag pa nito, diretso ang tingin sa kanya. Parang umikot ang mundo niya. Triple ang sahod, medical allowance, mga salitang matagal nang hindi niya narinig. Hindi ito limos, sabi pa ni Don Vicente. Trabaho ito. Mahirap, mabigat, pero patas. Naupo ulit si Leora. Parang nawala ng lakas ang tuhod niya. Sa isip niya, bumalik ang eksena sa ICU. Ang makina, ang boses ng doktor, ang halagang 12 milyon. Hindi ko po alam kung kakayanin ko. Mahina niyang sabi. Hindi ko rin alam kung kakayanin ng anak mo kung wala kang gagawin. Sagot pa ng dating gobernador nang walang palikoy-likoy. Tahimik si Leora, hindi naman yan banta, kundi katotohanan. Pag-isipan mo, sabi ni Don Vicente. Muling bumalik sa bintana.
Darating si Sebastian sa loob ng 2 araw. Kapag tumanggi ka, hahanap ako ng iba. Pero alam kong wala nang mas babagay pa sa trabahong ito kesa sa'yo. Tumayo si Leora, nanginginig ang mga kamay. Pwede po bang bigyan niyo ako ng 1 araw? Tumango ang lalaki. 1 araw. Lumabas si Leora ng opisina na parang may dalang bato sa dibdib. Hindi pa siya pumapayag, pero alam niyang nagsisimula ng gumuhit ang isang landas na hindi niya na kayang iwasan. Sa labas ng gusali, kinuha niya ang cellphone at tumawag sa ospital. Kamusta po si Noah? Tanong niya agad. May saglit na katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang nurse. Stable po, sa ngayon. Napapikit si Leora. Sa ngayon. 2 salitang mas nakakatakot kesa sa anumang desisyon. Sa likod ng kanyang isip, malinaw na ang larawan ng lalaking babalik na si Sebastian Montoya, isang pangalang magiging sentro ng susunod na kabanata ng buhay niya. At kahit hindi pa niya sinasabi ng malakas, alam niyang ang tanong ay hindi na kung papayag siya, kundi kung hanggang saan ang kaya niyang isuko para sa buhay ng anak niya. Eksaktong 9:00 ng umaga nang bumukas ang elevator sa top floor ng Montoya Building. Humakbang palabas si Leora, bitbit ang folder at bag na tila mas mabigat kesa dati. Ibang pakiramdam ng unang araw. Hindi excitement, kundi kaba. Hindi siya baguhan sa opisina. Pero ngayon, ibang klase ang mundo na papasukin niya. At bago pa siya tuluyang makalapit sa reception area, bumukas ang pinto ng pangunahing opisina. Wala kang kwenta! Sigaw ng isang babae habang palabas. Pulang-pula ang muka. Akala mo kung sino ka? Halos mabangga nito si Leora. Excuse me, sabi ni Leora na kusang umiwas. Hindi na siya tiningnan ng babae. Naglakad itong palayo. Halatang galit at luhaan. Saglit na napatigil si Leora. Mukhang mainit ang araw. Naisip niya. Lumapit ang receptionist. Ikaw po si Miss Sandoval? Opo. Pasok na lang po kayo. Andyan na si Sir Sebastian. May kakaibang diin sa pangalan. Huminga ng malalim si Leora bago kumatok. Walang sumagot. Binuksan niya ang pinto. Good morning. Maayos niyang bate. Ngunit walang lumingon. Sa loob ng opisina, nakatayo ang isang lalaki sa may bintana. Nakasandal, hawak ang cellphone. Matangkad, broad ang balikat. Suot ang mamahaling suit na parang sinadya para ipaalala kung sino ang may kapangyarihan. Tumawa ito sa kausap sa telepono. Mababang tawa, kampante. Yeah, later tonight. Sabi nito. Same place. Pinatay nito ang tawag at saka dahan-dahang humarap kay Leora. Mula ulo hanggang paa. Sinipat siya. Walang ngiti. Walang galang. Ano? Tanong nito na malamig. May iniwan bang gamit dito ang babae kanina? Napakunot ang noon ni Leora. Excuse me? Sekretary ka ba? Tanong ni Sebastian na tinatamad ang tono. Kung hindi, maling floor yata to. Diretsong tumayo si Leora. Ako si Leora Sandoval. Simula ngayon. Putol ni Sebastian. Sabay upo sa swivel chair. Ikaw pala yung pinalit. Pinalit saan? Kalmado niyang tanong. Sa mga hindi nagtatagal dito. Sagot niya na may bahid ng pang-iinsulto. Usually tumatagal sila ng 2 weeks kung masipag. Huminga si Leora. Andito po ako para magtrabaho. Hindi para makipag-argumento. Napangiti si Sebastian, hindi dahil natutuwa, kundi dahil aliw. Ang tapang mo Office girl ka pa lang. Ganyan ka na magsalita? Napatitig si Leora sa kanya. Hindi po ako office girl. Executive assistant po ako. At kung may concern po kayo sa trabaho, pwede po nating pag-usapan ng maayos. Tumayo si Sebastian, dahan-dahan, parang sinasadya ang bawat hakbang palapit sa kanya.
Ramdam ni Leora ang presensya nito. Malapit, mainit, mapanghamon. Alam mo ba kung sino ako? Tanong nito na mababa ang boses. Opo, sagot naman ni Leora agad. Ikaw si Sebastian Montoya, anak ni Don Vicente, at kakandidato bilang mayor. Napangiti ulit ang lalaki, mas mapanganib. Good. At alam mo ba kung anong pinakaayoko? Hindi po. Sagot niya na diretso ang tingin. Mga taong akala nila, kaya nila akong turuan. Tahimik ang silid, walang umatras. Hindi po kita tinuturuan. Sagot ni Leora. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Isang segundo. 2. Biglang tumawa si Sebastian na maikli at walang saya. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Tumalikod siya at umupong muli sa mesa. Schedule ko. Inilapag ni Leora ang folder sa mesa. Dito po. May 3 meetings kayo today. Barangay leaders, media briefing, at donor call. Cancel the first 2. Sagot ni Sebastian, hindi tumitingin. Hindi po pwede. Sabi ni Leora agad. Confirm na po at kailangan niyo pong humarap kung gusto niyong linisin ang issue kagabi. Napatingin sa Sebastian sa kanya, mata sa mata. Issue? Opo, sagot niya. May lumabas pong larawan. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Hindi galit, kundi inis. Ang bilis mong umakto, sabi niya. Trabaho ko po yan. Sagot ni Leora. Tumayo ulit si Sebastian, mas malapit na ngayon. Makinig ka. Mababa ang boses. Hindi ako sanay na may nagsasabi sa akin ng dapat kong gawin. Hindi rin umatras si Leora. At hindi rin po ako sanay na minamaliit. Isang kakaibang katahimikan ang bumalat sa kanila. May tensyon, hindi romantiko, kundi parang 2 apoy na ayaw magpatalo. Sa isang iglap, pareho silang aware sa distansya ng katawan nila, sa init ng hangin, sa tibok ng kani-kanilang dibdib. Biglang bumukas ang pinto. Sebastian? Bumaling silang pareho. Pumasok si Don Vicente. Diretso ang lakad at may dalang otoridad na hindi na kailangan ng sigaw. Tumingin ito kay Leora at saka sa anak. Anong ginagawa ninyo? Tanong nito. Kinakausap ko lang ang sekretary mo. Sagot na Sebastian na malamig. Ngumiti si Don Vicente ng isang ngiting may babala. Hindi lang siya sekretary. Lumapit ito kay Leora. Si Leora, ang kanan ko. Sabi niya na malinaw ang bawat salita. Pagkatapos ay humarap sa anak. At simula ngayon, kanan mo rin. Naniga si Sebastian. At sa mata ni Leora, malinaw na nagsimula pa lang ang digmaang hindi niya kailanman inaasahang labanan. Hindi pa man tuluyang nagsisimula ang araw, ramdam na ni Leora ang bigat sa loob ng opisina. Tahimik ang hallway, pero ang katahimikan ay may tensyon. Parang may paparating na bagyo. Naroon si Sebastian sa conference room. Nakatayo, hawak ang cellphone. Naglalakad pa ikot na parang leon sa hawla. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Don Vicente. Kalmado, nangingibabaw pa rin ang presensya, kahit walang itinaas na boses. Hindi ka pwedeng lumabas gabi-gabi. Mariing sabi ng ama. Wala ng babae, wala ng inuman, wala ng iskandalo. Napahinto si Sebastian. Ano? Singhal niya. Akala ko ba tatakbo akong mayor? Hindi monghe. Tumikim si Leora sa gilid. Hawak ang notebook. Hindi siya kasali sa usapan pero alam niyang bawat salitang lalabas dito ay magiging trabaho niya rin. Mayor ka kung mananalo, sagot ni Don Vicente. At kung gusto mong manalo, susunod ka. Dahil sa kanya? Sabay turo ni Sebastian kay Leora. Dahil sa babaeng yan? Tumingin si Don Vicente kay Leora at saka bumalik sa anak.
Huwag mo siyang idamay. Utos ko ito. Tumawa si Sebastian, walang saya. Hindi ko kailangan ng yaya. Hindi yaya ang kailangan mo. Sagot naman ng ama. Disiplina. Tahimik si Leora pero ramdam niya ang titig na Sebastian. Mainit, puno ng galit. Para siyang naging simbolo ng mga limitasyong biglang ipinatong sa lalaki. Simula ngayon, pagpapatuloy pa ni Don Vicente. Lahat ng schedule, lahat ng galaw mo, dadaan kay Leora. Tumayo si Sebastian, mariing tinulak ang upuan. Hindi mangyayari yan. Sebastian, babala ng ama. Hindi ako bata, sagot ng anak na matigas ang panga. At lalo hindi ako magpapakontrol sa... Tumigil siya, tumingin kay Leora. Sa kanya. Tumayo rin sa Leora. Hindi siya sanay sa tahimik lang kapag inaapakan ng dignidad niya. Sir, mahinahon ngunit matatag niyang sinabi. Linawin ko lang po. Hindi po ako andito para paligayahin ka. Andito po ako para gawin ang trabaho ko. Napatingin sa kanya si Sebastian, parang hindi makapaniwala. Talaga? Opo. Sagot niya at diretso ang tingin. At kung ayaw mo sa presensya ko, pwede mo yung sabihin sa iyong ama. Pero habang andito ako, gagawin ko ang dapat gawin. Sandaling katahimikan. Magaling, sabi ni Sebastian. Dahan-dahan may bahid ng pagbabanta. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatayo dyan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng conference room. Hindi na lumingon. Naiwan sina Leora at Don Vicente. Pasensya na, sabi ni Leora at bahagyang yumuko. Hindi ko po intensyon. Hindi mo kasalanan. Putol ni Don Vicente. Ganyan talaga siya. Sanay na walang tumatanggi. Napabuntong hininga si Leora. Hindi po ako aalis sa trabaho ko dahil lang sa galit niya. Gumite ang dating gobernador. Bahagya. Alam ko, kaya ikaw ang pinili ko. Lumabas si Leora ng conference room na may halong kaba at determinasyon. Hindi niya alam kung hanggang saan ang kakayanin niya. Pero malinaw sa kanya ang dahilan kung bakit siya naroon. Sa kabilang banda, nagsasarado si Sebastian ng pinto ng opisina niya ng malakas. Hinila niya ang tie niya na parang sinasakal. Sino ba siya para diktahan ako? Bulong niya sa sarili. Lumapit ang isang staff. Sir, may meeting po kayo? Cancel everything. Singal pa ni Sebastian. At huwag niyong papapasukan ng babaeng niya dito. Tahimik ang staff. Sir, utos po ni Don Vicente. Labas! Sigaw ni Sebastian. Pagkaalis ng staff, napaupo siya sa sofa. Hawak ang ulo, galit. Hindi dahil sa kumpanya, kundi dahil sa isang babaeng hindi natitinag sa kanya. Isang babaeng hindi bumibigay. Paaalisin kita. Pangako niya sa sarili. Gagawin kitang sumuko. Samantala, abala naman si Leora sa desk niya. Inaayos ang schedule na ilang ulit ng binura ni Sebastian. Tumunog ang cellphone niya. Isang notification mula sa social media monitoring team. Urgent. May lumalabas sa lumang issue kay Sebastian Montoya. Binuksan niya ang link. Isang headline ang bumungad. Montoya Air, linked to resort incident 3 years ago. Nanlaki ang mga mata ni Leora. May mga larawan, may pangalan, may kwento. Lumang iskandalo na akala'y nakalimutan niya. Napatingin siya sa opisina ni Sebastian. Sarado ang pinto. Hindi niya alam kung alam na ba ng lalaki, pero alam niya ang isang bagay. Ito pa lang ang simula. At sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya na ang laban na pinasok niya ay hindi lang laban sa ego na Sebastian, kundi laban sa mga lihim na handang sumabog anumang oras. Kung may isang salitang pwedeng ilarawan ng sumunod na mga araw, iyon ay walang tigil.
Maagang gumigising si Leora bago pa mag-alas 5 ng umaga. Minsan sa ospital siya dumidiretso, minsan sa campaign headquarters, minsan parehong lugar sa iisang araw. Sanay na siyang magbilang ng oras sa pagitan ng trabaho at paghingi ng balita tungkol kay Noah. Barangay hall sa umaga, forum sa tanghali, donor meeting sa hapon, radio interview sa gabi. Hindi na mabilang ni Leora kung ilang beses niyang inayos ang schedule na Sebastian matapos itong bigla ang gustong mag-cancel o malate. Hindi rin mabilang kung ilang tawag ang ginawa niya para linisin ang iskandalong unti-unting kumakalat online. Sir, kailangan po natin maglabas ng statement. Sabi niya habang nasa likod ng van, papunta sa susunod na barangay. Ayoko, sagot na Sebastian, nakasandal at nakatingin sa labas. Mas lalong lalaki yan. Mas lalaki po kung mananahimik tayo. Sagot niya ng diretso. Prepared na po ang press release. Isang linya lang ang sasagutin niyo mamaya. Napatingin si Sebastian sa kanya. Inis sa tono. Pero wala siyang masabi. Tumango siya. Pilit. Fine. Sa unang pagkakataon, sumunod siya ng walang reklamo. Sa mga barangay visit, tahimik lang si Leora sa gilid. Hawak ang clipboard, naka-earpiece, mabilis mag-isip. Kapag may nagreklamo, agad niyang kinakausap ang staff. Kapag may nagtanong, may sagot agad siyang nakaabang para kay Sebastian. Ang dinis niyo pong kumilos. Bulong ng isang volunteer sa kanya. Hindi po kayo nagpapanik. Ngumiti si Leora, pero sa loob niya, pagod na siya. Ang totoo, araw-araw siyang may kinikim-kim na takot. Takot na baka sa susunod na tawag, masama na ang balita. Sa gitna ng isang forum, naramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone niya. Hospital. Hindi niya sinagot agad. Naghintay siya hanggang matapos ang Q&A. Pagkalabas nila, agad niyang tinawagan pabalik. Opo, mahinag sabi niya. Ma'am, stable pa rin po si Noah, sagot ng nurse. Pero kailangan po talaga mag-ingat. Napapikit si Leora. Salamat po. Napansin ni Sebastian ang pamumutla niya. Okay ka lang? Tanong nito na walang emosyon, pero may kakaibang pansin. Opo, sagot niya agad. Pagod lang. Hindi na nagtanong si Sebastian, pero simula noon, mas napapansin niya ang maliliit na bagay. Kung paanong nanginginig ang kamay ni Leora kapag may tumawag. Kung paano siyang palihim na umuupo kapag may pagkakataon. Kung paanong hindi ito halos kumakain. Sa isang debate prep session, halos mag-alas 11 na ng gabi. Pwede na, sabi ni Sebastian sa staff. Tapos na. Isa-isang lumabas ang mga tao. Naiwan naman si Leora. Nag-aayos pa rin ng papel. Hindi ka pa uuwi? Tanong ni Sebastian na nakaupo sa mesa. Hawak ang tubig. Maya-maya. Inaayos ko lang po yung bukas. Sagot niya. May bukas pa naman. Sagot niya na halos pabulong. Napatingin si Leora sa kanya saglit. Hindi naman po lahat pwedeng ipagpabukas. Tahimik silang dalawa. Sa kabila ng lahat, unti-unting umaayos ang kampanya. Humuhupa ang iskandalo. Tumataas ang approval rating. Sa bawat meeting, mas nagiging kampante ang donors. Magaling yung sekretary mo, sabi ng isang local leader kay Sebastian. Tahimik pero epektibo. Tumango si Sebastian, walang reaksyon. Pero sa loob niya, alam niya ang totoo. Ayaw lang niyang aminin. Isang hapon, habang nasa sasakyan sila, muling tumunog ang cellphone ni Leora. Sinagot niya agad. Opo, sabi niya at pilit na kalmado. Biglang nawala ng kulay ang mukha niya. Ha? Bulong niya. Ngayon po? Napatingin si Sebastian sa kanya. Ma'am, rinig niyang boses sa kabilang linya. Bumagsak po ang vitals ng anak ninyo. Parang huminto ang mundo. Napatayo si Leora. Halos mabitawan ang cellphone. Ano pong ibig sabihin yan? Critical po siya.
Kailangan po kayong andito. Hindi na siya nakasagot. Napaupo siya sa upuan, nanginginig. Leora, tawag ni Sebastian na seryoso ang tono. Ano nangyari? Napatingin siya sa lalaki. Luha ang mata, walang maskara. Ang anak ko. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sebastian hindi ang mahusay na sekretary, kundi ang isang inang halos madurog sa takot. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Mabilis ang takbo ng sasakyan papunta sa ospital, pero pakiramdam ni Leora ay mabagal ang lahat. Ang ilaw ng kalsada ay dumaraan lang sa bintana, parang mga aninong hindi niya maabot. Hawak niya ang cellphone, nanginginig ang kamay. Paulit-ulit na binubuksan ang screen na parang may magbabagong balita kapag tinitigan niya ito. Tahimik si Sebastian sa labi niya. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nagsasalita. Pero ramdam ni Leora ang presensya niya. Ang bigat ng katahimikang, hindi na niya kayang pasanin mag-isa. Pagdating nila sa ospital, diretso si Leora sa ICU. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ng guard o nurse. Kilala na siya roon. Ang inang halos araw-araw nandoon. Ang babaeng may mata ng pagod at pag-asa na unti-unting nauupos. Ma'am Leora, salubong ng nurse. Maingat ang boses. Nandyan po ang doktor sa loob. Pumasok siya. Nakaupo si Noah sa kama. Mas maputla kaysa kahapon. May bagong tubo. May dagdag na makina. Parang dumami ang pagitan ng buhay at kamatayan sa bawat oras. Lumapit ang doktor. Miss Sandoval, sabi nito na diretso. Bumagsak ang vitals kanina, pero na-stabilize namin. Napasandal si Leora sa kama. Hinawakan ang kamay ng anak. Dok, ano na pong susunod? Nagkipit balikat pa ang doktor. Mabigat ang buntot ng bawat salita. Kailangan na natin mag-start ng transplant search. Hindi na pwedeng ipagpaliban. Tumango si Leora. Gagawin po namin. Ano po bang kailangan? Huminga ang doktor. Kailangan ko po ng pondo para sa proseso. Tests, registry, matching. Aabot po sa 12 milyon. Tahimik ang silid. Kahit ang makina ay parang humina ang tunog. 12? Pabulong ni Leora. Parang sinusukat kung gaanong kabigat ang numero kapag ibinigkas. Kailan po? Sa lalong madaling panahon. Sagot ng doktor. Bawat araw na lumilipas, tumataas ang risk. Lumabas ang doktor. Iniwan siya nakaupo sa gilid ng kama. Pinisil niya ang kamay ni Noah, pero parang wala na siyang lakas na maipasa. Lumabas si Leora sa ICU na parang may hinahabol na hangin. Dumiretso siya sa stairwells. Isang lugar na alam niyang walang makakakita. Doon siya huminto, naupo sa baitang. At doon ay tuluyang bumigay. Tahimik ang iyak niya sa una. Nakayuko, yakap ang sarili. Pagkatapos ay dumating ang alon. Malalakas na hikbi. Nanginginig ang balikat. Parang inuubos ang lahat ng lakas sa matagal niyang pinipigil. Hindi ko na kaya. Pabulong niyang sabi sa sarili. Hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. Naaalala niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang pag-alis niya sa dating trabaho. Ang pagbubuntis na mag-isa. Ang mga gabing umiiyak siya sa banyo para hindi marinig ng anak. Lahat ng desisyon niya, ginawa niya para rin kay Noah. Pero ngayon, parang kulang pa rin. Mahinahong ungol ni Noah nang bumalik sa isip niya. Parang tinatawag siya kahit wala roon ang bata. Isang yabag naman ang narinig niya sa labas. Hindi siya tumingin. Wala siyang pakialam kung sino ang makakita. Wala na siyang lakas para magpanggap. Leora, napahinto ang iyak niya, pero hindi siya tumingin. Kilala niya ang boses. Tahimik na bumaba si Sebastian ng ilang hakbang. Huminto sa may distansya. Hindi siya lumapit agad. Parang ayaw niyang sirain ang sandaling iyon. I'm sorry.
Sabi niya at hindi sigurado kung iyon ang tamang sasabihin. Napatawa si Leora. Basag ang tunog. Hindi mo kasalanan. Magkano? Tanong ni Sebastian. 0. Napatingin sa kanya si Leora sa wakas. Namumula ang mata. Walang bakas ng pagiging maayos na secretary. Isa lang siyang ina sa sandaling iyon. 12 milyon. Sagot niya na walang paligoy-ligoy. Para masimulan pa lang. Tahimik si Sebastian. Nakita niya ang takot sa mga mata ng babae. Hindi yung takot na umaarte para humingi ng tulong, kundi yung takot na handang tanggapin kahit anong kapalit. Wala na ako mapuntahan. Dagdag ni Leora. Mahina ang boses. Wala na ako mahiraman. Hindi naman sumagot si Sebastian kaagad. Tumalikod siya sandali. Parang nag-iisip. Sa isip niya, mabilis ang kalkulasyon. Pera, politika, reputasyon. Pero may isang bagay na hindi niya inaasahang isasama. Konsensya. Bumalik siya kay Leora. Sinabing, may paraan. Nanlamig ang mata ni Leora. Ano? Pero hindi charity. Dagdag pa ni Sebastian agad. Hindi ako nagbibigay ng ganyan ng walang kapalit. Naramdaman ni Leora ang lamig sa sikmura niya. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ang sandaling kailangan niyang isuko ang prinsipyo para sa buhay ng anak. Anong kapalit? Tanong niya na halos hindi marinig. Hindi naman sumagot si Sebastian agad. Tumingin siya sa hagdan, sa ilaw, sa babae nakaupo sa harap niya. Pagod, sugatan, pero matatag pa rin. Pag-isipan mo muna, sabi niya sa huli. Ayoko magsalita ngayon. Tumayo siya at umakyat muli ng hagdan. Bago tuluyang mawala, tumigil siya sandali. Kapag handa ka na, sabi niya, sasabihin mo sa akin. Naiwan naman si Leora sa hagdan. Hawak ang dibdib. Alam niya na ang susunod na hakbang ay magbabago sa lahat. Alam din niyang wala na siyang oras para maghintay pa. Habang nakatingin siya sa direksyon ng ICU, malinaw na malinaw sa kanya ang desisyon. Kahit labag sa loob ko. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko humingi ng tulong. At sa gabing iyon, sa pagitan ng takot at pag-asa, handa na siyang bayaran ng presyong hinihingi ng buhay. Kahit hindi pa niya alam kung gaano itong kasakit. Hindi na nakatulog si Leora ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tunog ng makina sa ICU. Ang mga numerong nagbabago sa monitor, ang boses ng doktor na maingat pero walang pinapalamutian ng katotohanan. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang mukha ni Noah. Maputla, payat, pero pilit nang umingiti kapag nagkakatinginan sila. Pagpasok ng umaga, diretso siyang pumasok sa trabaho kahit hindi pa natatapos ang gabi sa loob ng dibdib niya. Maayos ang suot, nakaayos ang buhok, pero ang mata niya ay halatang puyat. Isang tawag lang mula sa ospital ang hinintay niya habang binubuksan ang laptop. Inaayos ang schedule na parang normal lang ang lahat. Hindi normal ang lahat. Bandang 10:00 ay dumating si Sebastian sa opisina. Tahimik, seryoso, hindi unusual na mayabang na lakad. Dumiretso siya sa loob, isinara ang pinto, at agad na umupo sa mesa. Leora? Tawag niya na walang emosyon. Pasok ka. Huminga ng malalim si Leora bago kumatok. Pagpasok niya, diretso siyang tumayo sa harap ng mesa. Wala nang alinlangan sa mukha niya. Pagod na siya sa pag-iwas. Kailangan ko po kayong kausapin. Sabi niya. Tumango si Sebastian. Alam ko. Tahimik ang silid. Tanging orasan ang maririnig. Umupo si Leora sa silya sa tapat niya. Hindi bilang secretary, kundi bilang isang inang ubos na ang pagpipilian. Diretso na po ako. Sabi niya. Kailangan ko po ng tulong. Hindi naman nagumalaw si Sebastian.
Magkano? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Leora. 12 milyon. Saglit na natahimik ang lalaki. Bahagya siyang napailing. Parang sinukat ang bigat ng numero. Ganyan kalaki? Opo. Sagot ni Leora na diretso ang tingin. Para masimula ng transplant process ng anak ko. Sumandal si Sebastian sa upuan. Pinag-cruise ang kamay. Alam mo bang hinihingi mo ay hindi simpleng utang? Opo. Sagot niya agad. Alam ko rin po na hindi charity ang binibigay ninyo. Napatingin si Sebastian sa kanya. May bahid ng interes. Hindi ka umaarte, sabi niya. Mababa ang boses. Hindi ka umiiyak para maawa ako. Dahil hindi ho awa ang hinihingi ko. Sagot ni Leora. Utang po ito. Babayaran ko. Tumawa si Sebastian. Maikli. Paano? Hindi naman sumagot si Leora agad. Inilapag niya ang envelope sa mesa. Medical bills, estimates, documents. Hindi ko po alam kung papaano, pero babayaran ko. Kahit anong paraan. May ilang segundong katahimikan. Binuklat ni Sebastian ang mga papel. Mabilis ang mata. Sanay sa numero. Alam niyang kaya niya ang halaga. Ang tanong ay kung gusto niya. Makinig ka. Sabi niya sa huli. May mga bangko. May foundations. Bakit ako? Dahil wala na po akong oras. Sagot ni Leora na hindi na nagkunwari ng lakas. At dahil kayo lang po ang may kakayahang tumulong ngayon. Tahimik sa Sebastian. Tumayo siya at lumakad palapit sa bintana. Sa labas, abala ang lungsod. Mga taong hindi alam na may batang nakikipaglaban para sa bawat tibok ng puso. Hindi ako nagbibigay ng ganyang pera nang walang kapalit. Sabi niya at hindi lumilingon. Alam naman ni Leora yon, pero iba pa rin ang marinig ito ng malinaw. Anong kapalit? Tanong niya na mahina ngunit matatag. Tumalikod si Sebastian at tumingin sa kanya. Hindi siya nakangiti, hindi rin galit. Para siyang negosyanteng nasa gitna ng mahalagang desisyon. Hindi kita hihinga ng katawan, sabi niya. Diretso, parang sinasadyang burahin ang maling inaasahan. Pero hindi rin ito simpleng kontrata. Napahinga si Leora, bahagya, pero hindi pa tapos. May presyo ang ganitong halaga, dagdag ni Sebastian. At hindi lang pera ang binabayaran. Napatigil si Leora. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi sumagot si Sebastian agad. Bumalik siya sa mesa at isinara ang folder. Pag-isipan mo muna. Sir, tumayo si Leora at naguguluhan. Hindi kita pipilitin ngayon. Putol na Sebastian. Ayoko magsisika sa desisyong gagawin mo. Tumahimik si Leora. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang totoo ang sinabi ng lalaki. Ano man ang kapalit, mag-iiwan ito ng maraka. Pero malinaw sa'yo. Dagdag ni Sebastian, mas mababa ang boses. Na hindi ko ito gagawin dahil lang sa awa. Tumango si Leora. Malinaw po. Tumayo siya, bahagyang yumuko. Salamat po sa pakikinig. Paglabas niya ng opisina, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi pa malinaw ang deal pero malinaw na may hangganan na siyang tatawirin kapag pumayag siya. Sa hallway, tumunog ang cellphone niya. Opo, sagot niya agad. Ma'am, boses ang nurse na maingat. Stable na po si Noah sa ngayon pero kailangan pa rin po nating maghanda. Napapikit si Leora. Maghanda. Pagtingin niya pabalik sa pintuan ng opisina ni Sebastian, alam niya ang susunod na pagpasok niya roon ay hindi na bilang simpleng empleyado, kundi bilang isang taong handang isugal ang sarili para sa buhay ng anak. At sa loob ng opisina nakaupo si Sebastian, nakatingin sa saradong pinto. Sa unang pagkakataon hindi niya alam kung negosyo pa ba ang nasa harap niya o isang desisyong babago rin sa sarili niyang buhay. Hindi pa niya sinasabing detalye ng kasunduan. Pero malinaw na ang isang bagay. May deal na paparating.
Tahimik ang opisina ni Sebastian nang pumasok si Leora kinabukasan. Hindi ito ang karaniwang katahimikan ng maagang umaga. Ito ang katahimikan na may desisyon ng napagpasyahan bago pa man magsalita ang sinuman. Nakatayo si Sebastian sa may mesa. May hawak na folder. Hindi siya umupo. Parang gusto niyang tapusin agad ang usapan. "Isara mo ang pinto," sabi niya. Ginawa naman ni Leora. Huminga siya ng malalim bago humarap sa kanya. Hindi na siya nagtatanong kung bakit siya tinawag. Alam na niya. "May desisyon ka na?" Tanong ni Sebastian ng diretso. "Opo," sagot naman ni Leora agad. "Handa ako makinig." Tumango si Sebastian at inilapag ang folder sa mesa. Ito ang mga terms. Binuksan niya iyon at tinulak palapit kay Leora. Isang kontrata, diretso, malinaw, walang paligoy-ligoy. Una, sabi ni Sebastian habang tinuturo ang unang linya, "Ikaw ang magiging personal chief aide ko sa loob ng 1 taon. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa lahat." Tumango si Leora. "Kasama ang personal schedule?" "Kasama ang lahat ng public at private crisis," sagot niya. "Ikaw ang hahawak. Media, donors, pamilya, kahit na anong gulo." Tahimik na nakinig si Leora. Binabasa ang bawat linya. Pangalawa, pagpapatuloy pa ni Sebastian, "Hindi ka pwedeng mag-resign hanggang matapos ang 1 taon, kahit na anong mangyari." Napahinto si Leora. Kahit ano?" Ulit na Sebastian. "Ito ang kapalit ng halaga." Tumango siya ulit. Wala na siyang luho para magtalo. Pangatlo, sabi ni Sebastian, huminto sandali. "Walang sexual condition." Napatingin si Leora sa kanya. Nagulat at bahagyang nakahinga. "Hindi kita binibili." Dagdag niya agad. "Hindi kita inaangkin." Pero bago pa siya tuluyang makahinga, itinuloy niya ang salita. "Pero malinaw ang power imbalance. Trabaho ito, kontrolado ang oras mo. Galaw mo, priorities mo. At alam kong mahirap yan." Tahimik si Leora. Alam niya hindi ito kailangang ipaliwanag. "Kapag pumayag ka," sabi ni Sebastian, "ililipat ko kaagad ang 12 milyon sa account mo. Walang delay, walang hulugan." Napababa ang tingin ni Leora sa papel. Isang perma lang ang pagitan ng lahat ng kinatatakutan niya at ng pag-asang buhay ang anak niya. "May tanong ka ba?" Tanong ni Sebastian. Matagal bago sumagot si Leora. "Kapag nagkamali po ako." "Lahat tayo nagkakamali," sagot ni Sebastian. "Ang tanong, tatayo ka ba ulit?" Napangiti si Leora. Mahina, pagod. "Wala po akong pagpipilian." "Kaya nga malinaw ang kasunduan," sagot niya. Kinuha ni Leora ang ballpen. Nanginginig ang kamay niya pero hindi siya umatras. Isinara niya ang mata sandali at sa isip niya, nakita niya si Noah. Naka-oxygen mask pero buhay. Para sa anak niya, lumagda siya. Pagkatapos, itinulak niya ang kontrata pabalik kay Sebastian. "Tapos na po." Kinuha ni Sebastian ang papel at tiningnan ng perma. Walang saya sa mukha niya. Parang alam niyang may bagay na mas mabigat pa sa perang inilabas niya. "Simula ngayon," sabi niya, "mas lalalim ang trabaho mo. Mas lalakas ang pressure." "Opo," sagot ni Leora. "Handa po ako." Tumunog ang cellphone ni Sebastian. Tumingin siya sa screen at saka tumango. "Tapos na," sabi niya sa kausap. "Proceed." Isinili niya ang cellphone at tumingin kay Leora. "Check your account." Nanlamig ang kamay ni Leora. Habang kinuha ang cellphone niya, binuksan niya ang banking app. Isang bagay na matagal niya nang iniwasan dahil puro pula at kulang ang laman. Ngayon ay may notification. Deposit, 12 million pesos. Hindi siya nakapagsalita, hindi siya napaiyak. Parang naubos ang lahat ng emosyon sa isang iglap. "Totoo na," bulong niya. "Oo," sagot ni Sebastian. "Simulan mo na ang proseso." Tumango si Leora at halos wala na sa sarili. Tumayo siya, yumuko ng bahagya.
Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Remy Reyes from General Santos City, Maria Svendsen from Norway, at Gina Misaki. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Salamat po. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Sagot ni Sebastian. Trabaho mo yan. Paglabas niya ng opisina, halos tumakbo si Leora palabas ng building. Tinawagan niya agad ang ospital. Opo, sabi niya sa nanginginig na boses. May pondo na po, pwede na po nating simulan. Sa kabilang linya, narinig niya ang paghinga ng nurse. Tila may ginhawa. Opo ma'am, aasikasuhin na po namin. Napasandal si Leora sa pader. Doon na lang siya napaiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, matatapos na ang mahabang panahon, may pag-asa. Pero sa likod ng luha, malinaw sa kanyang isang bagay. May kapalit ang himalang iyon. At habang nakatingin siya sa cellphone na may numerong hindi niya kailanman inakalang makikita, alam niyang ang kasunduang pinasok niya ay hindi lang magbabago sa trabaho niya, kundi sa buong buhay niya. Hindi planado ang pagpunta ni Sebastian sa ospital. Kung tutuusin, hindi rin ito bahagi ng kontrata. Wala sa listahan ng mga obligasyon ang bumisita sa ICU. Pero nang makita niya si Leora na halos hindi na makatingin sa screen ng cellphone sa kakatawag sa transplant coordinator, may kung anong humila sa kanya para sumunod. Andito ka pa ba? Tanong niya nang dumaan siya sa desk ni Leora bandang hapon. Opo. Sagot ni Leora na abala sa emails. May hinihintay lang po akong tawag. Tahimik si Sebastian sandali. Sabay na tayo. Napatingin naman si Leora at nagulat. Saan po? Sa ospital? Sagot niya na parang normal lang sinabi. May oras pa tayo bago ang dinner meeting. Nag-alinlangan si Leora. Sir, hindi niyo po kailangan. Hindi ko kailangan. Putol na Sebastian. Gusto ko. Hindi na nakipagtalo si Leora. Pagdating nila sa parking, parehong tahimik. Iba ang pakiramdam ng biyahe. Wala nang usual na tensyon. Wala nang bangayan. May hangganan na tila sabay nilang tinatahak. Pagpasok nila sa ospital, agad namang naramdaman ni Sebastian ang bigat ng lugar. Ang amoy ng disinfectant, ang tunog ng makina, ang mga matang pagod ang mga magulang na nag-aantay. Hindi ito ang mundong sanay siya. Dito po, sagot ni Leora, huminto sa tapat ng ICU. Nagsanitize ang kamay sa Sebastian. Awkward sa kilos. Pwede ba akong pumasok? Opo, sagot ni Leora. Pero sandali lang po. Pagpasok nila ay naroon si Noah, nakahiga. Mas payat kaysa sa mga litrato sa mesa ni Leora. Naka-oxygen mask, nakapikit, pero bahagyang gumalaw ng maramdaman ng presensya. Anak, bulong ni Leora at lumapit agad. May bisita ka. Bahagyang dumilat si Noah. Nang makita niya si Sebastian, kumurap siya ng ilang beses. Parang sinisiguro kung totoo ang nakikita. Si Sir Mayor po. Mahinang tanong ng bata at pilit na ngumiti. Napatigil naman si Sebastian. Hindi niya inaasahan ang tawag. Parang may kumurot sa dibdib niya. Isang bagay na matagal niya nang hindi naramdaman. Hello? Sabi niya ng dahan-dahan. Lumapit sa kama. Pwede mo akong tawaging Sebastian? Ngumiti si Noah ng bahagya. Sabi ni Mama, tutulungan niyo po ako? Napatingin sa Sebastian kay Leora na mabilis namang umiwas ang tingin. Tutulungan ka namin. Sagot ni Sebastian, siguradong tono.
Lahat ng kailangan mo. Tumango si Noah at parang sapat na iyon. Maya-maya ay muling pinikit ang mga mata. Pagod na. Lumabas sila sandali at sa hallway humarap si Sebastian sa doktor. Anong status? Tanong niya ng diretso. Nagulat ang doktor pero sumagot. Stable po siya sa ngayon. Nasa registry na po ang bata. Waiting game na po tayo. Gaano katagal? Tanong ni Sebastian. Hindi po natin masasabi. Sagot ng doktor. Pero malaki po ang tsansa kapag tuloy-tuloy ang suporta. Tumango si Sebastian. Sabihin niyo lang kung anong kailangan. Pag-alis ng doktor, tumingin si Liora kay Sebastian. Salamat po. Hindi naman sumagot si Sebastian agad. Hindi ako sanay sa ganito. Sabi niya sa huli. Pero hindi rin pala masama. Bumaba sila sa lobby. Dumaan sila sa isang maliit na shop ng laruan. Huminto si Sebastian. Anong gusto niya? Tanong niya. Nagulat naman si Liora. Sir, laruan. Ulit niya. Ano? Napangiti si Liora at pagod pero totoo. Mahilig po siya sa dinosaurs. Pumasok si Sebastian at lumabas sa may dalang maliit na bag. Isang berdeng dinosaur na may malambot na tela. Pagbalik nila sa ICU, iniwan niya iyon sa tabi ng kama. Para sa'yo, sabi niya kay Noah. Bahagyang ngumiti ang bata kahit tulog. Habang nakatingin si Liora sa eksena, may kung anong gumalaw sa loob niya. Hindi ito ang lalaking nakilala niya sa opisina. Hindi ang sarcastic. Mapanghamon, mayabang. May ibang bahagi si Sebastian na hindi niya inaasahan. Paglabas sila ng ICU, biglang napansin ni Liora ang braso ni Sebastian nang mag-ayos ito ng manggas. May tattoo. Isang simbolo, simple pero malinaw. Isang hugis na biglang bumalik sa alaala niya na parang kidlat. Nanlamig ang dugo niya. Hindi pwede. Bulong ng isip niya. Hindi siya yan. Pero malinaw ang marka. Eksakto. Parehong hugis, parehong lugar. Isang gabi, isang beach resort, isang lalaking may parehong tattoo. Napahinto si Liora sa paglalakad. Okay ka lang? Tanong ni Sebastian. Napansin ang pamumutla niya. Opo. Sagot niya agad at pilit na ngumiti. Napagod lang po. Pero sa loob niya nagkakagulo ang alaala. Ang gabing pilit niyang binura ay muling bumangon. Dala ang tanong na matagal niya nang iniiwasan. At sa sandaling iyon, habang naglalakad silang palabas ng ospital, alam na ni Liora na ang hangganang sinusubukan niyang itayo ay unti-unti nang nababasag. Dalang lalaking tumulong sa buhay ng anak niya, maaaring siya ring lalaking nag-iwan ng sugat sa kanya noon. Hindi na nawala sa isip ni Liora ang tattoo. Mula nang makita ni Ian sa braso ni Sebastian, parang may pinto sa loob ng utak niya na biglang bumukas. Isang pinto na 7 taon niyang pilit na sinasarado. Kahit gaano niya gustong ipagpatuloy ang normal na araw, bumabalik ang imahe. Malinaw at mapanghimasok. Isang alon, isang ilaw, isang marka sa balat. Sa opisina kinabukasan, tahimik si Liora. Mas tahimik kesa dati. Diretso siyang nagtrabaho. Mabilis, mag-type. Iwas makipag-eye contact. Kapag dumarating si Sebastian, agad siyang tumatayo at lumalayo. Parang may hangganang biglang itinayo sa pagitan nila. Napansin niyo ni Sebastian. Anong problema? Tanong niya nang minsang maabutan si Liora sa pantry. Mag-isa. Wala po. Sagot niya agad. Hindi tumingin. Kagabi okay ka naman, sabi niya. May nagawa ba ako? Umiling si Liora. Wala po. Hindi siya kumbinsido. Hindi ka marunong magsinungaling. Napahinto si Liora, pero hindi pa rin siya humaharap. Pagod lang po talaga. Tumahimik si Sebastian. May kung ano nagbago. Ramdam niya yon. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano ang haharapin. Habang abala ang araw, unti-unting bumabalik ang alaala kay Liora. 7 taon na ang nakalipas. 22 taong gulang siya noon. Bagong graduate, bagong trabaho. Isang kaibigang nag-aya ng quick getaway. Isang beach resort sa labas ng lungsod.
Isang gabi lang, sabi nila. Isang pahinga bago magsimula ang totoong buhay. May musika, may alak, may mga taong halos hindi niya kilala pero pakiramdam niya'y ligtas. Hanggang sa hindi na. Naaalala niya pa ang lasa ng alak. Matamis sa una, mapait sa huli. Naaalala niya ang ilaw na umiikot, ang buhangin sa paa niya, ang malamig na hangin sa balat. Tapos, blanko. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang walang malay. Ang alam lang niya, pagising niya ay nasa isang silid siya sa resort. Masakit ang ulo, mabigat ang katawan, may kumot na nakabalot sa kanya, at may lalaki nakaupo sa gilid ng kama. Hindi niya nakita ang mukha nito ng malinaw. Nasa anino ang mga mata. Ang tanging malinaw ay ang braso nito nakapatong sa tuhod. Doon niya nakita ang tattoo. Parehong pareho. Isang simpleng simbolo. Itim, hindi malaki, pero sapat para maging marka sa alaala niya. Okay ka lang? Tanong ng lalaki noon na mababa ang boses. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam ang nangyari. May nangyari ba? Nanginginig niyang tanong. Tahimik ang lalaki sandali. Nakatulog ka lang, sagot nito. Pinagpahinga lang kita. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya. Wala siyang ebidensya. Wala siyang alaala. Ang alam lang niya, may pakiramdam sa loob niya na may mali. Pag uwi niya kinabukasan, tinanggihan niya ang lahat ng tawag. Binura niya ang mga litrato, tinapon ang damit, at ilang linggong lumipas, nalaman niyang buntis siya. Hindi niya na hinanap ang lalaking iyon. Ayaw niya nang malaman ang buong katotohanan. Mas pinili niya na lang na mag-isa dahil mas ligtas iyon kaysa sa sagot na maaaring makasira sa kanya. At ngayon, ang tattoo na iyon ay narito ulit sa braso ng lalaking kasama niya araw-araw. Bumalik si Liora sa kasalukuyan nang tumunog ang cellphone niya. Isang tawag mula sa ospital. Stable si Noah. Ngunit kahit ang magandang balita ay hindi sapat para patahimikin ang isip niya. Sa opisina, lalo siyang umiwas kay Sebastian. Kapag may meeting, inuuna niyang kausapin ang staff. Kapag may tanong sa Sebastian, maikli ang sagot niya. Profesional, pero malamig. May nagawa ba talaga ako? Tanong na Sebastian sa sarili habang nakatingin sa saradong pinto ng opisina niya. Sa gitna ng hapon, may dumating na bisita. Sir Sebastian, sabi ng receptionist, bahagyang kinakabahan. May naghahanap po sa inyo. Galing po siyang Maynila. Lumabas si Sebastian. Sa lobby, may babaeng nakatayo. Maayos ang suot, confident ang tindig. May matang sanay mapansin. Sebastian, sabi ng babae, may ngiting hindi umaabot sa mata. Matagal na. Nanlaki ang mata ni Sebastian. Maris? Tumango ang babae. Ako nga. Mula sa malayo, nakita iyon ni Liora. Ang paraan ng pagtayo ng babae, ang kumpiyansang kilos nito, at ang pangalan na biglang bumagsak sa dibdib niya. Maris. Hindi niya alam kung bakit pero may malamig na pakiramdam na gumapang sa loob niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sebastian na bababa ang boses. May kailangan tayong pag-usapan. Sagot ni Maris, sabay sulyap kay Liora. Something important. Nagkatinginan sina Sebastian at Liora sandali. Walang salita, pero may tensyon na sapat para pigilan ang paghinga. At sa sandaling iyon, alam ni Liora na ang gabing pilit niyang binura ay hindi na mananatiling nakabaon sa alaala. Dahil ang mga lihim, kapag matagal nang tinatago, may paraan para bumalik. Hindi umupo si Maris kaagad. Tumayo lang siya sa gitna ng opisina ni Sebastian. Parang sanay na siyang mapasentro ng atensyon. May kumpiyansa ang bawat galaw niya. Ang klase ng kumpiyansa ang galing sa isang taong alam na may hawak siyang alas. Isara mo ang pinto, sabi niya kay Sebastian ng diretso. Napatingin si Sebastian sa paligid at sakay sinara ang pinto. Anong problema, Maris? Bigla ka nalang sumulpot dito.
Problema? Ngumiti si Maurice ang bahagya. Hindi problema ang tawag kapag may anak kang hindi mo inaako. Naniga si Sebastian. Anong sinasabi mo? Umupo si Maurice sa sofa at saka inilapag ang bag sa tabi niya. May anak ako. 7 taong gulang. At ikaw ang ama. Parang may pumutok sa hangin. Hindi agad nakasagot si Sebastian. Nakatayo lang siya. Nakatitig, parang sinubukang unawain kung seryoso ba ang narinig niya. Hindi yan nakakatawa, sabi niya sa wakas. At hindi rin totoo. Hindi ako nandito para magbiro, sagot ni Marie sa malamig. Nandito ako dahil ayoko nang magtago. Lumapit si Sebastian sa mesa. Kung pera ang gusto mo, hindi pera. Putol ni Maris. Apelyido. Napahawak si Sebastian sa gilid ng mesa. Wala akong alam na anak. Tumawa si Maris sa mahina. Ganyan din ang sabi mo noon. Sa labas ng opisina nakatayo si Liora sa hallway. Hawak ang folder. Papasok sana siya para ibigay ang updated schedule. Hindi niya inaasahan ang maririnig. May anak ako. At ikaw ang ama. Parang may kumapit sa paa niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Kung totoo ang sinasabi mo, narinig yung sabi ni Sebastian. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Dahil ngayon ka tatakbo, sagot ni Maurice agad. At ngayon ka vulnerable. Tumahimik si Sebastian. Anong gusto mo? Tumayo si Maurice at lumapit sa kanya. Kilalanin mo ang anak natin. O, haharapin mo ang press. Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ni Liora. Anak, press, iskandalo. Parang pamilyar ang mga salitang yon. Parang hinahabol siya ng parehong bangungot. Ibang anyo nga lamang. Hindi mo pwedeng gawin yan, sabi ni Sebastian na mariing boses. Magagawa ko, sagot ni Maris. May mga litrato ako, may records, at may media na handang makinig. May ilang segundong katahimikan. Sa labas naramdaman ni Liora na nanginginig ang mga tuhod niya. 7 taong gulang, si Noah ay 6. Halos magkalapit ang edad. Parang may gumulong na tanong sa loob ng ulo niya na ayaw niyang sagutin. Bigyan mo ako ng oras, sabi ni Sebastian sa loob. Kailangan kong mag-verify. May oras ka hanggang bukas, sagot ni Maurice. Pagkatapos nun, lalabas na to. May kalabog na narinig si Liora. Parang may inalapag na envelope. Gusto niyang tumakbo palayo. Gusto niyang magtakip ng tenga pero nakatayo lang siya roon. Para siyang nakapako. May sekretarya ka na pala, dagdag ni Maurice. Biglang binago ang tono. Mukhang masipag. Nanlaki ang mata ni Liora. Alam niya. Trabaho niya yun, sagot na Sebastian na mabilis. Siguraduhin mo hindi siya makikialam, sabi ni Maurice. Ayoko dumagdag pa ang komplikasyon. Narinig ni Liora ang bawat salita. Parang isa-isa silang bumabagsak sa dibdib niya. Hindi na siya naghintay. Tahimik siyang umatras. Dahan-dahan, parang takot na baka marinig ang bawat hakbang. Pagdating niya sa desk niya, kinuha niya ang bag. Hindi niya na inayos sa mga papel. Hindi na niya binuksan ang laptop. Lumabas siya ng opisina nang walang paalam. Sa elevator, doon siya napaupo sa sahig. Hindi siya umiyak agad. Parang wala na siyang mailabas. Parang pagod na ang puso niya para masaktan pa. May anak siya, may isa pang bata. At paano kung totoo? Bukas ang elevator sa ground floor. Tumayo si Liora at naglakad palabas ng building na parang multo. Walang direksyon. Walang pakialam sa paligid. Sa labas, umupo siya sa bangketa at doon na bumigay. Tahimik siyang umiyak. Hawak ang cellphone pero hindi niya alam kung sino ang tatawagan. Sebastian? Don Vicente? O ospital? Lahat ay parang biglang malayo. Sa loob ng gusali, nakaupo si Sebastian mag-isa sa opisina, hawak ang envelope na iniwan ni Maurice.
Sa unang pagkakataon, ramdam niyang nawawala ng kontrol. At sa hindi niya alam, ang babaeng pinakaapektado sa lihim na iyon ay wala na sa opisina. Umalis si Laura. Bitbit ang sakit na hindi niya kailanman inasahang maririnig. At ang takot na baka ang lalaking tinulungan niya, ang pagkatiwalaan, ay may anak na hindi niya kayang harapin. Hindi alam ni Laura kung paano siya nakarating sa ospital. Ang alam lang niya ay nasa ICU pa naman siya. Sa parehong upuan, sa parehong amoy ng disinfectant, sa parehong tunog ng makina na nagbibilang ng tibok ng puso ng anak niya. Parang walang nagbago, pero sa loob niya, parang gumuho ang lahat. Tahimik si Noah. May hawak siyang maliit na dinosaur. Ang binili ni Sebastian. Nakatabi iyon sa kama. Para paalala ng mga tanong na ayaw sagutin ni Laura. Ma, mahinang tawag ni Noah. Bahagyang dumilat ang mga mata. Andito lang si Mama. Sagot niya agad. Pilit ngumiti. Hinaplos niya ang noo ng bata. Pero nanginginig ang kamay niya. Ilang minuto ang lumipas bago niya narinig ang yabag sa likod niya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Laura? Hindi siya sumagot. Lumapit si Sebastian, humito sa tabi ng kama. Tahimik siya. Walang karaniwang kumpiyansa. Wala ang kontroladong tono. May bakas ang pagod sa mukha niya. At may tanong sa mata. Bakit ka umalis kahapon? Tanong niya na mababa ang boses. Hindi pa rin lumingon si Laura. May kailangan akong ayusin. Hindi ka sumasagot sa tawag. Dagdag niya. Nag-aalala ako. Napatawa si Laura, maikli at basag. Nag-aalala ka? Huminga si Sebastian. Narinig mo? Doon na siya humarap. Oo, sagot niya. Narinig ko lahat. Tumahimik si Sebastian. Ilang segundong lumipas bago siya nagsalita ulit. Hindi totoo ang sinabi ni Maris. Nanlaki ang mata ni Laura. Sigurado ka? Wala akong anak. Sagot ni Sebastian ng mariin. Hindi ako pumatol sa kanya. At kung may batang dinadala siya ngayon, hindi yun akin. 7 taong gulang. Sabi ni Laura na halos pabulong. Halos kaedad ng anak ko. Napatingin si Sebastian kay Noah at saka bumalik kay Laura. Kaya nga kailangan nating linawin. Linawin? Ulit ni Laura. Sa press? Hindi. Sagot niya agad. Sa DNA test. Tahimik ang ICU. Kahit ang makina ay parang humina ang tunog. DNA test? Tanong ni Laura. Oh, sagot ni Sebastian. Para patunayan na hindi akin ang anak ni Maris. Napapuntong hininga si Laura. At kung sakaling, hindi. Putol ni Sebastian. Hindi mangyayari yan. Tahimik si Laura. Ang dami niyang gustong sabihin. Pero parang may nakaharang sa lalamunan niya. Ang bigat ng lahat. Ang tattoo, ang alaala, ang kontrata, ang perang iniligtas ang buhay ng anak niya. Hindi niya na kinaya. May anak din ako. Bigla niyang sabi. Napatingin si Sebastian sa kanya at nagulat. Alam ko. Hindi. Mabilis niyang sagot. Iba ang ibig kong sabihin. Huminto siya at huminga ng malalim. Parang kailangan niyang ubusin ng lakas bago ituloy. At baka ikaw ang ama. Parang may tumigil na oras. Naniga si Sebastian. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakapagsalita. Nakatingin lang siya kay Laura na parang sinusubukang intindihin ang bawat salita. Ano? Tanong niya sa wakas na halos pabulong. 7 taon niyang kinimkim ang lihim na yon. 7 taon niya nang sinarado ang pinto ng alaala. At ngayon, kusa niya itong binuksan. 7 taon na nakalipas. Sabi ni Laura na mabagal. Isang gabi, sa beach resort. Wala akong maalala. Pero may tatuang lalaking kasama ko. Hindi niya kailangang tapusin ang pangungusap. Tumingin si Sebastian sa sariling braso. Sa markang matagal niya nang hindi pinapansin.
Hindi ko sinasabi na sigurado. Dagdag ni Leora na nanginginig ang boses. Sinasabi ko lang na posible. Lumipas ang ilang segundo. Para kay Sebastian, parang narinig niya ang sarili niyang paghinga. Mabigat, mabilis. Hindi ko maalala. Sabi niya sa huli. Hindi kita maalala. Hindi rin kita maalala. Sagot ni Leora. Pero nandito ang anak ko. Tahimik silang dalawa. Sa pagitan nila, si Noah, isang batang walang kamalay-malay sa bagyong nagbabanggaan sa paligid niya. Kung totoo man ang sinasabi mo, dahan-dahang sabi ni Sebastian, kailangan nating malaman ang katotohanan. Tumango si Leora. Oo. 2 DNA test, sabi ni Sebastian. Isa para sa batang sinasabi ni Maris at isa para kay Noah. Napalunok si Leora. Handa ka ba sa resulta? Tumango si Sebastian kahit halatang hindi. Kailangan. Kung lalabas na, huminto si Leora at pilit nilulunok ang takot. Kung lalabas na ikaw ang ama ni Noah. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Pananagutan ko. Sagot ni Sebastian, walang pag-aalinlangan. Hindi iyon pangakong romantiko. Isa iyong desisyong mabigat at seryoso. Tahimik silang nagkamay. Walang init, walang lambing. Isang kasunduang mas mabigat pa sa kontratang pinirmahan nila noon. Mula sa pintuan ng ICU, may dumaan na nurse. Miss Sandoval, sir? Sabi nito, kailangan po namin kunan ng sample si Noah para sa registry update. Nagkatinginan sina Leora at Sebastian. Simulan na natin, sabi ni Sebastian. Habang papasok ang nurse, tumingin si Leora sa anak niya. Hinawakan niya ang maliit na kamay nito. Pilit pinatatatag ang sarili. Hindi niya alam kung anong katotohanan ang lalabas. Pero alam niya ang isang bagay. Wala nang atrasan. At sa gabing iyon, sa loob ng ospital na puno ng lihim at tibok ng puso, sabay nilang hinarap ang 2 posibilidad na kayang baguhin ang lahat. Ang paghihintay pala ang pinakamahirap. Hindi ang sigaw. Hindi ang luha. Hindi ang sandaling nalaman mong may mali ka, kundi ang mga oras na walang balita. Ang pagitan ng pag-asa at takot na parang walang katapusan. Lumipas ang mga araw na parang iisang mahabang gabi sa ospital. Nasa proseso na ang transplant search. May mga tawag na dumarating. May mga form na kailangang pirmahan. May mga pangalan sa registry na binabanggit ng mga doktor na parang mga multo. Mga taong posibleng magligtas kay Noah. Pero maaaring hindi kailanman dumating. Ma'am, sabi ng transplant coordinator isang umaga, nasa active waitlisting na po ang anak ninyo. Tumango si Leora. Active. Isang salitang parang may kasamang pag-asa, pero may bigat din ang responsibilidad. Ibig sabihin, anumang oras, maaaring may tawag. O maaaring wala. Kasabay noon unti-unting humihina si Noah. Mas madalas na ang pagod. Mas maikli ang mga sandaling gising siya. Minsan, kahit simpleng paghawak ng luran ay tila mabigat na. Mahina niyang sabi isang gabi habang magkatabi sila sa kama. Pag okay na ako, uuwi na tayo, diba? Napangiti si Leora kahit na may kirot sa dibdib. Oo anak, uuwi tayo. May aso tayo? Dagdag ni Noah. Seryoso ang mukha. Napatawa si Leora ng pilit. Pag-usapan natin yan pag uwi natin. Sa gilid ng silid, tahimik na nakatayo si Sebastian. Halos gabi-gabi na siyang nandoon. Minsan sandali lang. Minsan umaabot ng oras. Hindi siya palaging nagsasalita. Minsan nanonood lang siya kay Noah na matulog. Sa labas ng ospital naghihintay ang mundo niya. Ang kampanya. Ang mga donor. Ang mga pulong na hindi niya pwedeng baliwalain. May mga araw na kailangan niyang umalis ng biglaan. May mga araw na halos hindi siya makapag-focus.
Sir, sabi ng campaign manager sa telepono. Kailangan po kayo sa rally bukas. Mainit ang laban. Tumingin sa Sebastian kay Noah na mahimbing na natutulog. Maghahanap ako ng paraan, sagot niya. Minsan nasa rally siya pero ang isip niya ay nasa ICU. Minsan nasa ospital siya pero ang cellphone niya ay puno ng missed calls. Parang hinahati ang katawan niya sa dalawang mundong pareho niyang kailangang harapin. Isang hapon, nadatna ni Sebastian si Noah na gising. Hawak ang dinosaur. Sir Mayor, tawag ng bata na mahina pero masiglang mata. Tingnan mo. Lumapit si Sebastian at umupo sa gilid ng kama. Anong titingnan natin? Lumilipad siya. Sabi ni Noah at inangat ang laruan kahit nanginginig ang kamay. Pag may bagong puso na ako, mas malakas na ako. Napalunok sa Sebastian. Oo, sabi niya at pilit na kalmado. Mas malakas ka. Pwede ka bang pumunta sa school ko? Tanong ni Noah bigla. Napatingin si Leora sa kanila. Hindi siya nagsalita. Kapag okay ka na, sagot na Sebastian. Pupunta ako. Ngumiti si Noah, kontento. Sa sandaling iyon may kung anong bumigat sa dibdib ni Sebastian. Isang pakiramdam na hindi niya kayang pangalanan, pero ayaw niya nang takbuhan. Samantala sa loob ni Leora, mas lalo namang lumalalim ang takot. Tuwing gabi, inuulit niya sa isip ang tanong, paano kung tama si Maris? Paano kung mali ako? Paano kung ang lalaking nakatayo sa tabi ng anak ko ngayon ay hindi talaga ang ama niya? At mas masakit pa, paano kung siya nga? May mga sandaling gusto niyang bawiin ang lahat. Ang kontrata, ang pera, ang desisyon. May mga sandaling gusto niyang sabihin kay Sebastian na itigil na nila ang lahat. Pero sa tuwing titingnan niya si Noah, nawawala ang lakas niyang umatras. Isang gabi, nadatnan siya ni Sebastian sa hallway. Mag-isa, hawak ang cellphone. May balita? Tanong niya. Umiling si Leora. Wala pa. Tumahimik sila sandali. Pagkatapos marahan na nagsalita si Sebastian. Kahit anong lumabas, hindi kita pababayaan. Napatingin naman si Leora sa kanya. Bilang ano? Hindi agad sumagot si Sebastian. Bilang taong may pananagutan. Hindi iyon pangako ng pag-ibig. Hindi rin iyon kasiguraduhan. Pero sapat na yon para mapaiyak si Leora. Hindi sa harap niya, kundi pagtalikod niya. Lumipas ang mga araw, dumating ang linggong kinatatakutan at hinihintay nilang lahat. Isang umaga, habang nag-aayos si Leora ng gamit ni Noah, tumunog ang cellphone ni Sebastian. Tiningnan niya ang screen. Tumigil ang paghinga niya. Results are in, sabi ng voice message. Nagkatinginan sila ni Leora. Walang nagsalita. Sa labas naman ng ICU, nagsimulang tumibok ng mas malakas ang mundo. At sa araw na iyon, ang araw ng resulta, malalaman nila kung alin ang mas mabigat. Ang takot sa katotohanan o ang buhay na kayang baguhin nito. Tahimik ang conference room ng ospital. Ibang klaseng katahimikan. Hindi ito ang katahimikang nagpapahinga. Ito ang katahimikang naghihintay ng hatol. Nakatayo si Leora sa tabi ng bintana. Nakaharap sa labas pero walang nakikita. Sa likod niya nakaupo si Sebastian. Tuwid ang likod, magkadikit ang mga palad. Pareho silang tahimik. Pareho silang nagdadasal sa loob-loob kahit hindi nila alam kung kanino. Pumasok ang doktor at may hawak na 2 envelope. Salamat sa paghihintay, sabi nito na profesional ang tono, pero may kabigatan ng tingin. Kompleto na ang resulta. Napatingin si Leora kay Sebastian. Isang segundo lang pero sapat para maalala nila ang lahat. Ang kontrata, ang pera, ang ICU, ang gabing binura. Uunahin ko po ang test para sa batang dinala ni Miss Maurice. Sabi ng doktor. Hindi gumalaw si Sebastian, hindi rin si Leora. Binuksan ng doktor ang unang envelope. Ang resulta,
ay malinaw. Sabi nito ng diretso, hindi po si Mr. Montoya ang biological father. Parang may huminga sa silid, isang kolektibong paghinga na hindi nila napansing pinipigil pala nila. Napapikit si Sebastian. Bahagya. Hindi ngiti ang lumabas sa mukha niya. Parang pagod na ginhawa. Salamat, sabi niya sa mababang boses. Tumango naman ang doktor at kinuha ang ikalawang envelope. Dito na napahawak si Leora. Sa gilid ng mesa, ramdam niya ang panghihina ng tuhod, ang biglang pagbilis ng tibok ng puso. Para naman po kay Noah Sandoval, sabi ng doktor. Tahimik, kahit ang aircon, parang humina ang tunog. Binuksan ng doktor ang envelope. Tumingin siya sa papel at saka muling tumingin sa kanila. Mas mabagal ngayon ang galaw. Ang DNA match ay positive. Sabi nito, Mr. Sebastian Montoya is the biological father. Hindi agad umabot ang mga salita. Parang may ilang segundong nawala sa mundo. Parang pinatay ang tunog, ang ilaw, ang oras. Si Sebastian ang unang gumalaw. Tumayo siya, isang hakbang, dalawang hakbang, tapos huminto. Parang tinamaan sa dibdib. Ako? Tanong niya na halos pabulong. Ako ang ama? Opo, sagot ng doktor ang malinaw. May mataas na certainty. Hindi na niya kinaya. Napaupo si Sebastian sa upuan. Hawak ang ulo. Hindi siya umiyak agad. Parang sinusubukang pigilan ng lahat. Pero unti-unting bumagsak ang balikat niya. At doon na siya napaluha. Tahimik, pero wasak. 7 taon. Bulong niya. 7 taon. Sa kabilang banda, tuluyan na ring bumigay si Leora. Parang pinutol ang tuhod niya. Napaupo siya sa sahig. Yakap ang sarili. Humahagulgol. Hindi ito iyak ng takot. Ito ang iyak ng katotohanang sa wakas ay may pangalan na. Patawad. Paulit-ulit niyang sabi. Hindi niya alam kung kanino. Patawad. Lumuhod si Sebastian sa harap niya. Hawak ang mga balikat niya. Hindi mo kasalanan. Sabi niya sa nanginginig na boses. Hindi mo kasalanan. Nagkatinginan sila. Walang galit. Walang paninisi. May takot pa rin, oo. Pero mas malakas ang malinaw na katotohanan. May anak ako. Bulong na Sebastian. Parang sinusubukang sanayin ng sarili sa salita. May anak ako. Tumayo ang doktor at marahang umatras. Bibigyan ko po kayo ng oras. Nandito lang po kami kung may kailangan. Naiwan silang dalawa sa silid at ang katotohanang hindi na pwedeng takasan. Ilang oras ang lumipas bago sila lumabas. Dumiretso si Sebastian sa banyo, naghugas ang mukha, pinunasan ng luha. Pagbalik niya may desisyon na ang mga mata niya. Leora, sabi niya na mahinahon pero matatag. Kailangan kong ayusin to. Paano? Tanong ni Leora na pagod ang tinig. Sa tamang paraan. Sagot niya. Wala nang pagtatago. Lumabas sila ng ospital sa magkaibang sasakyan. Sa labas, naghihintay na ang mundo. Mga reporter, mga mata, mga tanong. Kinagabihan naglabas ng press briefing ang kampo na Sebastian. Nakatayo siya sa harap ng mikropono. Walang ngiti, walang paligoy-ligoy. May mga lumalabas na issue, panimula niya. At narito ako para linawin ang totoo. Huminga siya ng malalim. May anak ako, malinaw niyang sabi. At pananagutan ko siya bilang ama. Nagkagulo ang mga tanong. Flash ng kamera, sigawan, ngunit hindi umatras si Sebastian. Hindi ito eskandalo, dagdag niya. Ito ay katotohanan. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Leora sa tabi ng kama ni Noah. Hawak ang kamay nito. Hindi niya alam kung anong mangyayari bukas. Sa trabaho,
sa buhay, sa kanila. Ang alam lang niya, sa wakas, ang katotohanan ng kinatatakutan niya ay naging simula ng isang bagong laban. At sa labas ng ospital, sa ilalim ng mga ilaw at tanong ng publiko, nagsimula ang panibagong kabanata. Isa na hindi na lihim, pero mas mabigat ang pananagutan. Hindi naging tahimik ang umaga matapos ang press conference. Sa Montoya Residence, maagang gumising si Don Vicente. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa mga headline. Isa-isang bumungad sa tablet ang mga salitang matagal niya nang iniiwasan. Anak, lihim, pahayag. Binasa niya ang artikulo ng dahan-dahan. Walang reaksyon sa mukha, pero sa loob, parang may unting-unting gumuguho. Tumunog ang pinto ng library. Pumasok si Sebastian. Diretso ang tindig pero halatang puyat. Hindi sila nagsalita. Matagal na sanay si Don Vicente sa katahimikan bago ang bagyo. Bakit ngayon ko lang nalaman? Tanong ng ama sa wakas. Hindi galit, mas pagod. Dahil ngayon ko lang nalaman. Sagot naman ni Sebastian ng diretso at hindi ko tinakasan. Napabuntong hininga si Don Vicente. Isang anak. Ulit niya na parang sinusukat ang bigat ng salita. Sa gitna ng kampanya. Oo, sagot ni Sebastian. At pananagutan ko. Tumingin si Don Vicente sa anak. Matagal, hindi niya nakita ang playboy, ang iskandaloso. Nakita niya ang lalaking may pasyang hindi na pwedeng bawiin. Magulo to, sabi ng ama. Pero hindi kita itatago. Tumango si Sebastian. Hindi ko rin hihilingin. Tahimik silang dalawa. Sa katahimikan yon, unti-unti nagbago ang bigat sa balikat ni Don Vicente. Mula shock, patungo sa pagtanggap. Hindi ito ang planong gusto niya. Pero ito ang katotohanang hindi niya kayang baliwalain. Simulan mo ang tama, sabi niya. Legal, maayos. Walang kalabuan. Opo, sagot ni Sebastian. At sinimulan nga niya. Kinabukasan, maaga nagtungo si Sebastian sa law office. Walang press, walang anunsyo. Doon niya pinirmahan ang affidavit of acknowledgement. Malinaw, walang kondisyon. Sumunod ang papeles para sa protection order. Privacy ng bata. Seguridad sa ospital. Limitasyon sa media access. Isang trust fund ang agad na itinayo para sa gamutan, edukasyon at kinabukasan ni Noah. Walang palamuti, walang drama, puro gawa. Sa kabilang banda, unti-unti nabubunyag ang katotohanan tungkol kay Maris. Lumabas ang resulta ng DNA, lumabas ang mga inconsistency sa mga dokumentong hawak niya. Isang reporter ang unang nakapansin, isang record na hindi tugma, isang petsang mali. Sumunod ang iba. Sa loob ng 2 araw, ang ingay na inumpisahan niya ay bumalik sa kanya. Mas malakas, mas matalim. Fraud ang naging tawag ng headlines. Tinawagan ni Sebastian ng abogado. Ipakita ang katotohanan. Sabi niya, walang pandalait, facts lang. At iyan nga ginawa nila. Tahimik na press release. Malinaw ang ebidensya. Walang paninisi. Walang pananakot. Ang resulta, humupa ang ingay. At tuluyang napunta sa ibang direksyon ang usapan. Sa ospital, naramdaman naman ni Leora ang pagbabagong iyon kahit hindi siya tumitingin sa balita. Mas mahigpit ang seguridad, mas maayos ang daloy. May mga taong dumadating na may malinaw na pakay, hindi chismis kundi tulong. Miss Sandoval, sabi ng social worker, kompleto na po ang coverage ng transplant process. Tumango si Leora. Pagod ngunit may pasasalamat. Salamat po. Sa isang sulok ng hallway nakita niya si Sebastian, kausap ang nurse. Seryoso, mahinahon. Hindi siya lumapit agad, parang parehong nag-iingat. Lumapit na siya ng tuluyan. Narinig ko na, sabi niya, tungkol sa trust fund. Tumango si Sebastian. Para kay Noah yon. Salamat. Sagot ni Leora. Hindi niya dinagdagan.
Hindi rin siya umatras. Naglakad sila palabas ng ICU, sabay. Tahimik, pero hindi na mabigat gaya ng dati. Hindi ko inaasahan na magiging ganito, sabi ni Sebastian, huminto sa may bintana. Pero hindi ako aalis. Tumingin si Leora sa labas, sa lungsod na parang walang pakialam sa mga nangyayari sa loob. Hindi ko rin inaasahan, sagot niya, at hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod. Tumango si Sebastian. Isa-isa. Huminga siya ng malalim. Parang may tanong siyang matagal nang dinadala. At ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na itanong. Leora, sabi niya na mababa ang boses. May puwang pa ba ako? Napatingin si Leora sa kanya. Hindi galit, hindi rin malumbot. Tapat. Pagod. Isang inang natutong magtayo ng pader para mabuhay. Hindi ko alam. Sagot niya, totoo. Hindi pa. Tinanggap na Sebastian ang sagot na yon na parang kontrata ring pinirmahan. Walang reklamo, walang pilit. Okay, sabi niya. Hihintayin ko. Sa loob ng ICU huminga si Noah ng mas maayos kesa kahapon. Sa labas may mga laban pang paparating. Eleksyon, operasyon, mga tanong ng mundo. Pero sa araw na yon, malinaw ang isang bagay. Ang pananagutan ay hindi lang salita sa mikropono. Ito ay mga papeles na pinipirmahan. Mga hakbang na ginagawa kahit mahirap. At mga tanong na tinatanggap kahit walang kasiguraduhan ang sagot. At sa pagitan ng lahat ng iyon, nagsimulang umusbong ang isang bagong anyo ng pag-asa. Hindi sigurado, pero totoo. Dumating ang tawag sa madaling araw. Hindi iyon ang klase ng tawag na may paunang babala. Walang mahabang paliwanag. Isang linya lang na sapat para tumigil ang mundo. Miss Sandoval, sabi ng coordinator na mabilis pero malinaw. May potential donor match po. Kailangan po ninyong pumunta agad. Hindi na tinanong ni Leora ang detalye. Hindi na niya inisip ang oras, ang suot, ang sarili. Tinawagan niya si Sebastian habang nagmamadali palabas ang apartment na halos hindi niya na inuuwian. May donor, sabi niya agad at nanginginig ang boses. Papunta na ako, sagot naman ni Sebastian. Walang tanong, walang paliwanag. Sa ospital ay parang sabay-sabay gumalaw ang lahat. May mga form na kailangang pirmahan. May mga nurse na nagmamadali. May doktor na naglalakad ng mabilis pero kontrolado. Si Noah ay inihahanda. Inaayos ang mga linya. Kinakausap ng marahan. Mahina niyang sabi. Hinahanap ang kamay ni Leora. Andito lang ako. Sagot niya at pilit pinatatatag ang boses. Malakas ka ha? Tumango si Noah kahit halatang pagod. Kasama si Sir Mayor? Napalunok si Leora. Oo, sagot niya. Kasama siya. Dumating si Sebastian ilang minuto bago itulak ang kama. Palabas ang ICU, hindi siya umarte. Lumapit lang siya. Hinawakan ang balikat ni Noah. Babawi tayo pagkatapos, sabi niya sa mababang boses. Punta pa tayong Dinosaur Park. Ngumiti naman si Noah, kontento. At sa sandaling iyon, doon na tuluyang bumigay ang dibdib na Sebastian. Hindi sa harap ng mga tao, kundi sa loob ng sarili niya. Nagsara ang pinto ng operating room at naiwan sina Leora at Sebastian sa hallway. Magkatabi, parehong tahimik, parehong nakahawak sa takot sa magkaibang paraan. Lumipas ang mga oras na parang hindi gumagalaw. Isang oras, 2, 3. Minsan may lalabas na nurse para magbigay ng update. Stable po, ongoing, no complications so far. Sa bawat salita, may kaunting hinga. Sa bawat hinga, may bagong kaba. Nang sa wakas ay lumabas ang surgeon, tumayo silang pareho. Successful ang transplant, sabi nito. Kailangan pa ng close monitoring pero maganda ang takbo. Hindi na kinaya ni Leora. Napaupo siya, humahagulgol. Iyakang may pagod, may ginhawa, may pasasalamat. Lumuhod si Sebastian sa harap niya. Hinawakan ang kamay niya. Walang salita, pero sapat.
Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang bagong laban, ang recovery. Si Noah ay dahan-dahang gumising. Mas mahaba ang oras ng tulog, pero mas malinaw ang paghinga. Unti-unting inalis ang ilang tubo. Unti-unting bumalik ang kulay sa mukha. Ma, sabi niya isang umaga, mas malinaw na ang boses. Hindi na masakit dito. Sabay turo sa dibdib. Napangiti si Leora. May luha sa mata. Magaling. Naroon si Sebastian, halos araw-araw siya nagdadala ng prutas, ng libro, ng bagong laruan. Siya nakikinig sa mga paliwanag ng doktor. Nagtatanong tungkol sa meds. Nagtatala ng oras. Sa unang pagkakataon, hindi siya umaasa sa iba para ayusin ang mga detalye. Sir, biro ng isang nurse, parang sanay na kayo ah. Ngumiti si Sebastian. Bahagya. Inaayos ka lang ang dapat ayusin. Isang hapon, tinuruan niya si Noah na magbilang ng malalim na hinga, gaya ng turo ng therapist. 1, sabi niya. 2, 3. Sinundan siya ni Noah. Seryoso ang mukha. Pagkatapos ay tumawa silang pareho. Sa gilid, tahimik na nanonood si Leora. May mga sandaling gusto niyang umatras. Takot na masanay. Takot na umasa. Pero sa bawat araw na lumilipas, may maliit na pader sa loob niya na kusang bumababa. Isang gabi, nadatnan niya si Sebastian sa chapel ng ospital. Nakaupo, tahimik. Hindi kita akalaing pupunta rito, sabi niya ng marahan. Hindi naman lumayon si Sebastian agad. Hindi rin ako. Umupo si Leora sa tabi niya. Walang panalangin. Walang pangako. Tahimik lang. Salamat, sabi niya sa wakas. Hindi mo na kailangang ulitin. Sagot naman ni Sebastian. Andito ako. Pagbalik nila sa ICU, natutulog si Noah. Payapa. Sa monitor, mas maayos ang ritmo. Uuwi na siya, sabi ng doktor kinabukasan. Hindi ngayon pero papunta na roon. Isang pangungusap na parang liwanag. Sa paglipas ng linggo, mas dumami ang sandaling magkasama silang 3. May mga tawanan, may mga tahimik na hapunan sa hospital cafeteria. May mga plano na hindi pa sigurado, pero hindi na rin imposible. Isang hapon, napansin ni Leora na abala si Sebastian sa cellphone. May kausap, mahinang boses, seryoso. Okay? Sabi niya sa kausap. Gawin natin sa tamang oras. Pagbaba niya ng telepono, napatingin siya kay Leora. Parang may lihim na hawak. Ngumiti siya ng bahagya. May inaayos lang ako, sabi niya. Trabaho? Tanong ni Leora. Hindi, sagot niya. Personal. Hindi na nagtanong si Leora, pero may kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi takot, kundi paghihintay. Sa loob ng ICU, mahimbing nang natutulog si Noah. May bagong puso, may bagong simula. Sa labas ay may lalaking tahimik na naghahanda ng isang bagay na hindi niya pa pinapangalanan. At sa pagitan nila, unti-unting nabubuo ang isang salitang matagal nang iniiwasan. Pamilya. Ngunit bago ito tuluyang banggitin, may isang tanong pang kailangang itanong. At yon ang susunod. Tahimik ang rooftop garden ng ospital sa huling oras ng hapon. May kaunting hangin na dumadaan sa pagitan ng mga halaman. Sapat na para gumalaw ang mga dahon. Sapat para magdala ng kakaibang katahimikan. Sa ibaba, abala ang lungsod. Busina, ilaw, mga taong nagmamadali. Pero sa itaas, parang may hiwalay na mundo. Naroon si Leora, nakatayo sa may railing. Hawak ang cellphone pero hindi tumitingin. Kakatapos lang niyang silipin si Noah. Mahimbing ang tulog, maayos ang vital signs. Isang tagpong matagal niya nang ipinagdasal. Okay na ako, bulong niya sa sarili. Pero hindi niya alam kung paniniwalaan ba iyon o paalala. Narinig niya ang yabag sa likod niya. Pwede ba kita makausap? Tanong na Sebastian. Mahinahon ang boses. Humarap si Leora. Oo. Umupo sila sa isang bench sa kaharap ng maliit na hardin. Walang media, walang staff, walang kontrata.
Dalawa lang silang tao na pagod sa mga pangyayaring mas malaki pa sa kanila. Gusto ko sana magpasalamat, sabi ni Sebastian pagkatapos ng maikling katahimikan. Hindi mo na kailangan, sagot ni Leora agad. Ginawa mo ang tama. Tumango si Sebastian. Hindi ko sinasabing dahil sa utang o sa kontrata. Huminga siya ng malalim. Sinasabi ko to bilang ako. Tumingin si Leora sa kanya, naghihintay. Marami akong pagkukulang, pagpapatuloy niya. Bilang tao, bilang anak, at ngayon ko lang natutunan bilang ama. Tahimik si Leora, hindi siya umiiwas, pero hindi rin siya umaasa. Hindi ko alam ang nangyari noon, sabi ni Sebastian ng mabagal. At hindi ko ito gagamitin bilang dahilan. Kung nasaktan ka, kung may puwang na iniwan ang kawalan ko, inaako ko yon. Napalunok si Leora. Hindi ko hinahanap ang kapatawaran, sagot niya. Hinahanap ko lang ang katahimikan para sa anak ko. Alam ko, sagot na Sebastian. At iyon ang dahilan kung bakit gusto ko magsalita ngayon, bago pa ako magkamali ulit. Lumapit siya ng kaunti, pero hindi hinawakan si Leora. Hindi kita minahal dahil kailangan. Hindi dahil sa dugo. At lalo hindi dahil sa utang. Tumigil siya sandali, parang sinisiguro ang bawat salita. Minahal kita dahil sa nakita ko kung sino ka, sabi niya. Kung paano ka tumayo kahit pagod ka na. Kung paano mo pinili ang anak mo araw-araw. At kahit walang kasiguraduhan. Huminga si Leora, ramdam ang panginginig sa dibdib. Sebastian, hindi ko hinihiling na sagutin mo ako ngayon. Putol niya ng marahan. Alam kong may mga sugat na hindi agad naghihilom. Tumango si Leora. Totoo yon. Pero ayoko manahimik. Dagdag niya. Ayoko maghintay na lang sa tabi. Umaasang mapapansin. Gusto kong itanong. Tumayo si Sebastian, ilang hakbang lang ang layo niya kay Leora. Pero ramdamang bigat ng sandali. Leora, sabi niya na diretso ang tingin. Pwede ba kitang mahalin? Hindi bilang obligasyon, kundi bilang pagpili. Hindi sumagot si Leora agad. Tumingin siya sa mga halaman, sa langit na unti-unting nagiging kulay kahel. Sa isip niya, bumalik ang lahat. Ang ICU, ang takot, ang kontrata, ang katotohanang masakit at nagpalaya. Hindi ko alam kung handa na ako, sabi niya sa wakas sa totoo ang boses. Takot pa rin ako. Tumango si Sebastian. Takot din ako. May munting ngiti si Leora. Hindi masaya, pero tapat. Hindi ako sanay na may naghihintay. Matututo ako, sagot na Sebastian. Kahit mabagal. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos, dahan-dahang lumuhod si Sebastian sa harap niya. Hindi iyon eksena ng palabas. Walang tao, walang kamera. Isang lalaki lang na handang ilagay ang sarili sa mas mababang posisyon. Hindi para manghingi ng awa, kundi para magtanong ng malinaw. Napatigil ang paghinga ni Leora. Hindi to tungkol sa perpekto, sabi ni Sebastian na nakaluhod. Ito ay tungkol sa araw-araw na pipiliin kitang irespeto, kahit na anong sagot mo. Tumingin si Leora sa kanya. Luho ang mata, ang puso'y kumakabog. Sa ibaba patuloy ang mundo. Sa itaas may tanong na kayang baguhin ang lahat. At sa sandaling iyon, habang nakaluhod si Sebastian sa harap niya, alam ni Leora na anuman ang isagot niya, tapos na ang pagtatago. Hindi agad sumagot si Leora. Nakatayo siya sa harap ng Sebastian na nakaluhod. Ang tanong ay hindi lang umiikot sa hangin. Nakaipit ito sa pagitan ng mga alaala, takot at mga pangarap na matagal niyang hindi pinayagang mabuo. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya ay bumalik ang lahat. Ang ICU na malamig at puno ng makina. Ang unang gabi ng takot. Ang kontratang pinirmahan niya para mabuhay ang anak niya. Bumalik din ang mga sandaling hindi niya inaasahan. Si Sebastian na tahimik na nagbibilang ng hinga kasama si Noah. Ang kamay nitong maingat na humahawak sa balikat ng anak niya. Ang presensya nitong hindi umalis kahit walang kasiguraduhan. Tumayo ka muna,
Sabi ni Leora na mahina pero malinaw. Tumayo si Sebastian agad. Walang tanong, walang pilit. Tingnan mo ako. Dagdag niya. Ginawa naman ni Sebastian. Kung sasagot ako ng oo. Sabi ni Leora. Nanginginig ang boses pero matatag. Hindi iyon na dahil may utang ako sa'yo. Hindi dahil ama ka ng anak ko. At lalong hindi dahil iniligtas mo kami. Tumango si Sebastian. Alam ko. Pipiliin kita. Pagpapatuloy niya. Dahil gusto ko. At dahil handa akong subukan. Kahit takot pa rin ako. May bahagyang luha sa mga mata ni Sebastian. Pero hindi siya umiyak. Ngumiti siya. Isang ngiting walang yabang. Walang panalo. Isang ngiting parang pauwi. Sebastian, sabi ni Leora na huminga ng malalim. Oo. Hindi sumigaw si Sebastian. Hindi rin siya tumalon sa tuwa. Lumapit lang siya at marahang niyakap si Leora. Parang takot siyang baka mabasag ang sandali kapag masyadong mahigpit. Sa gilid ng rooftop may munting yabag. Ma? Napalingon si Leora. Nakatayo si Noah sa pintuan. May kasamang nurse. Suot niya ang maliit na jacket. Medyo payat pa rin. Pero malinaw ang kulay sa mukha. At higit sa lahat, malakas ang tibok ng dibdib niya. Anak! Agad na lumapit si Leora. Bakit ka dito? Ngumiti naman si Noah. Sabi ng nurse, pwede na ako maglakad. Inahanap kita. Tumingin siya kay Sebastian at saka kay Leora. Bakit parang umiiyak kayo? Napatawa si Leora, pinunasan ng luha. Masaya lang kami anak. Lumapit si Sebastian at lumuhod sa harap ni Noah. Hindi bilang kandidatong politiko, hindi bilang lalaking sanay sa kontrol, kundi bilang ama. May tatanungin ako, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Noah. Ano po? Pwede ba kitang alagaan araw-araw? Tanong ni Sebastian ng diretso. Hindi lang sa ospital. Hindi lang kapag may sakit. Palagi. Tiningnan ni Noah ang nanay niya. Tumango si Leora. Luha ang mata, nangingiti. Pwede, sagot ni Noah. Basta may dinosaur park. Tumawa si Sebastian, sabay tango. Deal. Makalipas ang ilang araw, dumating ang araw na matagal na lang hinintay. Pwede na po kayong umuwi, sabi ng doktor na nakangiti. May mga gamot, may follow-ups pero maayos na ang lagay ni Noah. Hindi pa pigilan ni Leora ang luha. Hinawakan niya ang kamay ng anak niya at ramdam ang init. Ang buhay, ang tibok na matagal niyang ipinaglaban. Sa labas ng ospital, walang press, walang convoy, walang grand announcement. Tatlo lang sila, magkahawa kamay. Naglakad si Noah sa gitna, bahagyang mabagal pero determinado. Hawak niya ang dinosaur sa isang kamay at ang kamay ng bawat magulang sa kabila. Sa pintuan ng ospital, huminto sila sandali. Tumingin si Leora sa gusali. Isang lugar ng sakit, takot at milagro. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Tumabi si Sebastian sa kanya. Simula pa lang to. Tumango naman si Leora. Alam ko. Habang naglalakad sila palabas, tinamaan ng araw ang mukha ni Noah. Napapikit siya saglit at saka ngumiti. Isang ngiting malaya, magaan at bago. Isang bagong tibok, isang bagong simula. At sa mundo na minsang binuo ng lihim, takot at kontrata, may isang katotohanang nananatili. Mula sa isang lihim, isinilang ang isang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!